At good afternoon po sa inyong lahat. Happy Fiesta. Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Fiesta. At mga kadiboto, 9 ng Enero 2025, sa unang pagkakataon, tayo po ngayon ay nagdiriwang pambansang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng palakpak ng papurit pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas at matagal na palakpak. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Palakpakan muli natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Alam nyo ho, nakakatuwa hong marinig talagang, siyempre pwede naman natin isigaw lagi ang Viva na yan. Pero kapag 9 ng Enero, iba. Iba sa pakiramdam kapag sinisigaw natin ng Viva para sa pong Jesus Nazareno. Ang ganda ng paliwanag ni Cardinal Advincula kanina sa ating Misa Mayor sa Grandstand. Sabi niya, kapag sinisigaw natin ng Viva, ipinapahayag natin na buhay ang Diyos. Amen! Buhay ang pong Jesus Nazareno. At kaya tayo po ay nagsisimba. Kanina tinanong ako, may nag-interview, ano ba ang kakaiba ngayon? Siguro kapansin-pansin. Kami pong lagi nagpupunta sa Luneta, sa Grandstand, pag overnight, tuwing 8 hanggang 9, kanina hong madaling araw o midnight mass. Personally, sabi ko, nakakatuwang makita. Dati-dati, dumadami lang ang tao pag mag-uumaga na. Pero ngayon, kapansin-pansin, dumadami ang tao kapag magmimisa na. At yun naman po talaga ang pinakamahalaga. Sa lahat ng mga ginawa nating pagdiriwang, itong banal na misa ang napakahalaga. Sapagkat tulad ng sinasabi sa ating Ebanghelyo, inialay ng Ama ang kanyang anak bilang ating pag-asa sa buhay. Kapag tayo ay nagsisimba, lumalapit tayo sa Kanya bilang ating pag-asa sa buhay. At ngayong bagong taon, mga kadiboto, ngayong bagong taon, napakaganda ng tema, lalo na ng Jubilee Year. Tayo ay sama-sama ngayong umaasa sa isang taong mas ligtas, pinagpala, payapa, at masaya. Taas natin ang ating dalawang kamay. Ulitin niyo po ang aking panalangin. Pong Jesus Nazareno, ngayong bagong taon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking kinabukasan, ang aming bansa. Pong Jesus Nazareno, ikaw na po ang bahala sa akin. Ikaw ang aking lakas at pag-asa, ngayon at magpakailanman. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At tunay nga naman po mga kapatid, na ito ang hindi natin matatawaran, hindi natin maipapaliwanag. Pag na tayo ay nanood ng news sa social media, iba-iba, sari-sari ang komento, sari-sari ang kanilang sinasabi. Pero pakiusap ko po, kahit anong mangyari, pairali natin ang dugong Kristiyano, ang dugo ni Kristo, ang dugo ng totoong deboto. Pairalin natin yung kabutihan. Sabi nga natin, kung tayo, sabi ng tema, kung tayo ay umaasa sa Kanya, susunod tayo. Hindi lang tayo maghahandog. Hindi lang dahil gusto mong makalapit, mang-aapa ka. Hindi dahil lang gusto mong mauna ka, manunulak ka. Huwag ho kayong mag-alala. Maniwala ho kayo. Malamang sa malamang malakas ang sound system natin. Yung mga nasa labas naririnig tayo. Huwag ho kayong mag-alala.
Kayo man ay nakatayo, nakaupo, nasa loob o nasa labas ng simbahan na ito, lahat tayo uuwing pinagpala at uuwing may dalang himala mula sa Poong Jesus Nazareno. Amen! Kaya walang dahilan na tayo'y magsakitan, na tayo'y mag-away-away, mag-unahan. Ipakita natin, hindi lang ho sa ibang tao, hindi lang sa buong mundo. Hindi natin kinakailangan magpa-impress sa kung kani-kanino. Ang kailangan natin gawin, ipakita natin kay Kristong ating sinusundan na tinutularan natin siya, na sinusunod natin siya. Mabuhay tayo hindi lang ng may pag-asa. Mabuhay tayo ng nagpapasa ng pag-asa at hindi paasa. Ipasa natin ang pag-asa na ibinigay ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Kaya nga sana ang ating debosyon, hindi lang tuwing 9 ng Enero, hindi lang tuwing Biyernes ng buwan. Sana ang debosyon na ito ay maging araw-araw nating pagmimisyon. At ano ang misyon na ipinapasa ni Kristo sa atin? Na tayo. Sabi sa unang pagbasa, pinagawa siya ng ahas at tanso para siya ay mailigtas. Pero anong sabi ng Diyos? Ibibigay ko sa inyo ang aking anak. Hindi siya tanso. Totoo siyang tao. Ibibigay ko sa inyo ang aking anak. Hindi siya ahas. Tapat siya. Totoo siya. Kaya nga ngayong bagong taon, bawasan na natin yung masadong pag-asa natin sa material na bagay, sa posisyon, sa kasikatan, sa kung kani-kaninong inaakala nating magiging pag-asa natin. Sa huli, lahat tayo babalik pa rin sa paanan ng Poong Jesus Nazareno. Dahil siya ang ating tunay na pag-asa at lakas. Alam niyo po, natutuwa ako ngayon dito. Hindi ko po akalain na magkakaroon ako ng mga kasamang pari sa misa na ito. At kaya ako natutuwa, damang-dama ko, bata pa talaga ako. No? Dahil karamihan po sa mga kasama nating pari ngayon ay hindi lang matatanda. Sila ay mga buhay na pag-asa na habang may buhay, may pag-asa at kapag may pag-asa, may buhay. Palakpakan natin ang ating mga senior clergy na kasama. Mula sa Welcome Home, siyempre, si Father Frank, ang ating paboritong pari ng Quiapo Church. Si Father Frank. Dati-dati ho, nung ako'y naka-assign sa seminaryo, isa lang ang sinasabi ko doon sa mga estudyante ko, meron kaming isang matandang pari doon. Pero kahit siya'y matanda at may sakit, nagpapakumpisal, nagmimisa, nagtuturo pa. Sumalangit nawa sa Monsignor Bert Habos. Sabi ko sa mga estudyante ko, kapag kayo ay tinatamad na, tignan niyo sila. Nakakahiyang maging tamad. Hanggat may buhay, may pag-asa. At hanggat marunong kang umasa, mabubuhay ka pa. Kanina ho, sa grandstand, kami ni Dr. Gaines, ang host. Nung nagsimula kami, parang nakaramdam ako ng pagiging lugi. Kasi si Dr. Gaines, paos. Kaya mula hapon hanggang gabi, pag nagsasalita siya, isa-isang salita lang, oo nga, tama. Sabi ko, parang lugi ako Kasi nga, paos siya. Gusto na niyang umuwi Sabi ko, huwag ka mag-alala, doktora, mairaraos natin ito. Pero bago matapos ang vigil, siya'y naging madaldal ulit at nakapagsalita. Mga kadeboto, ang 9 matatapos. Pero ikaw, ang debosyon mo, ang pag-asa mo, ay hindi dapat matapos. Araw-araw, mabuhay tayong sumusunod, hindi lang naghahandog kay Kristong ating tunay na pag-asa. Araw-araw, mabuhay tayo ng may pag-asa at nagpapasa ng pag-asa ng mahal na Poong Jesus
Nazareno. Amen.